Di ba? Kumakapon na kayo, galit na galit kayo, ba't pa nagbablog si Mocha? Eto, vlog niya mismo. Si Mocha nga, ang binablog nga lang niya, batikos kay Leni Robredo. Kaya kayo nagalit. Dahil binabatikos ni Mocha si Leni Robredo, opisyal na siya ng Malacanang. Pero again, asik lang po siya nun ha. Mas mataas ang posisyon nito. Eto, Yusek na press officer pa. Pero ganyan. Bumabatikos din sa bumabatikos sa presidente. Pero nakarinig kayo dyan sa mga bayarang media? Hindi. Bakit? Bayarang kayo. Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo bayad? Sinong niloko nyo? Bayarang kayo. Seryosong bagay ito eh. Pinipigilan yung pagbaba ng VAT, pagtanggal ng VAT, at sinasabi ni Libiste, sabi mo, si Rectong may dahilan. Tapos ang sagot ng yung kanilang parang head nung committee na yun eh, sinabi ko ba yun? Nagtatawanan kayo? Pinagtatawanan ninyo? Ang napakaseryosong bagay? Napakaseryosong bagay na kumikitil sa buhay ng bawat Pilipino? Sa bagay, mga bilyonaryo kasi kayo mga congressman eh. Sa bagay, kaya nyo mabuhay kahit walang trabaho at kahit sobrang mahal ng krudo. Bakit? May maleta kasi kayo eh. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, CES. Hindi mo nga sinabi recto eh. CES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? Booking ka ngayon, ano? Booking! Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But dapat tinanong nyo, Sir, are you taking Coke? Coca-Cola? Hindi kasi baka mamaya, delicate yun. Lalo na sa mga may diabetes, malay nyo, nagko-coke yan. Coca-Cola, di ba? Yung Coke ba, yung soft drinks? Soft drink ba? Isang litro ba o yung sakto lang? Tana ba tinanong ninyo? Kayong mga media, latang bayaran kayo eh. Mamaya patutunayan natin bakit bayaran niya mga yan. otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? Army dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako kuminsan. Tuwan-tuwa yung mga media, halatang pinagpala eh. Tuwan-tuwa ang mga media, halatang pinagpala. Sige nga, pag-usapan nga natin itong mga punyetang media na to. Ito tingnan ninyo ito. Ipapakita ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mga bayaran ang mga media. Sa tingin ko lang naman, opinion ko lang. Bakit? Mariing pinalaga ng Malacanang Press Corps ang alegasyon na binayaran sila para pagtakpan ng totoong estado ng kalusugan ni PBBM. Bilang alagad ng media, hindi raw nila itataya ang kanilang pangalan at pagkatao para sa maling naratibo. Talaga lang? Hindi ako naniniwala doon. Bakit? May mga nagsabi na eh. At saka wag naman tayo maglukuhan. Ang mga media, marami dyan bayaran. Tigil nyo yung katarantaduhan ninyo pagiging linis-linisan ninyong media. Linis-linisan yun eh. Alam mo kung bakit? Noong panahon ni PRRD, isa sa mga ginawa ni Sec Martin, hindi ko alam kung ito ba'y utos ng presidente o decision lang ni Sec Martin, yung budget na natatanggap nila na mga media noon, sa opisina ng PCOO ay tinanggal ni Sec Martin. Yung mga freebies tulad ng mga state visit, tinanggal na pribilehiyo dito sa mga to. Kaya nga init na init ang puwit nila kay Mocha. Kasi si Mocha nakakasama sa eroplano, syempre opisyal siya eh. Social media, naiinis sila, panay ang propaganda nila against Mocha. Papatunayan ko sa inyo Papatunayan ko sa inyo kung bakit ko nasabing mga bayaran niya mga
Sabi kasi ng mga followers ko, wag na daw ako magmura kasi may mga nanonood. Sige na nga, pipilitin ko. Hindi gawaing pang-content ang trabaho ng mga reporter. Ito ang sagot ng Malacanang Press Corps o MPC, ang accredited media na nag-uulat tungkol sa Office of the President sa harap ng mga paratang na binabayaran sila para pagtakpan umano ang totoong kalagayan. And eto just to be clear, hindi ko sinasabing ang binabayaran yung mga to But the news outlet itself o yung the news company itself, yun ang sa newsroom, diyan nagkakabayaran eh. Kasi ang PR ang ano diyan eh. Tandaan ninyo yung sinasabing hinatiran ng mali-maletang pera, hindi sa kanila direkta yon. Meron binanggit sa akin na direkta. Kilala ko, pero wala diyan. Oo. Madami ng negosyo ngayon yun. Hindi ko na nasasabihin kung ano. Kaya pala nakapagtayo ang negosyo. Media ka, nakapagtayo ka ng negosyo mo. Hayop ka. Yung pala, isa ka sa mga tumatanggap na mali-maleta, animal ka. Yan ang Pangulo. Sa isang post ni dating NTF-ELCAC spokesperson o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, tinatanong ni Lorraine Badoy kung nabayaran daw ba ni First Lady Liza Araneta Marcos ng 50,000 piso ang mga reporter. Alam mo, kaya ito si Lorraine Badoy, si Yusek, dating Yusek ng PCO yan. Alam niya yan. Kasi tinanggal talaga yan eh. Yang pondo na yan, tinanggal yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, tinanggalan yan. Kaya mainit ang ulo ng mga media kay Pangulong Duterte noon. Yung kanilang allowance o yung pabaon sa kanila ay tinanggal. Kasi wag na tayo maglokohan, wag na tayo magtarantaduhan. May alam ako dyan eh. Tinanggalan kayo ng budget eh. Nung time na yun. Di ko na lang sasabihin kung sino yung mga nakatanggap noon nung panahon na yun. Pero tinanggalan ng budget ng media kasi may budget talaga sa PCOO para sa mga media. Although, hindi naman nila sinasabing bayad to para mag-report kayo na maayos, pero baga mga incentives, mga pabaon, mga privileges. Pero alam na natin ibig sabihin nun. Di ba? Hindi tayo pinanganak kahapon. Alam natin ibig sabihin nun. Dinagdagan pa ni Badoy ang paratang at sinabing regular basis ang ganitong sistema. Ayon sa MPC, kita naman sa live press conferences ng palasyo ang pag-uusisa at pagkilatis ng mga reporter sa mga tanong na ibinabato nila kay Palace Press Officer Claire Castro. Hindi lahat. Meron lang talagang pumapalag din. Kasi nga again, hindi ko sinasabing lahat na nandyan sa loob nababayaran. Meron lang. Hindi, madami lang pala. Merong hindi nababayaran. Malayo rin daw ang kaibahan ng journalism sa content creation kung saan puhunan ang social media account, malikot na imahinasyon at questionabling agenda. Madali raw magbintang, gumawa ng kwento at magpakalat ng walang basehang chismis, pero hindi ito ang gawain ng mga mamamahayag. Gaya ng Malacanang Cameraman Association at Presidential Photojournalists Association, na kapwa nag-uulat ng presidential engagements, mariin daw pinapalagan ng MPC ang paratang na bayarang media sila. Ayon kay Jonathan De Santos, chairman ng National Union of Journalists of the Philippines, masyadong damaging ang paratang ni Badoy na kilala na raw sa paggawa ng baseless accusations laban sa media. Unfair daw na ang isang individual na gumagamit ng social media alias ang sumusubok gibain ang kredibilidad ng media na itinataya ang kanilang pangalan sa bawat storya. Eto, ipapakita ko sa inyo Kung maaalala ninyo nung panahon ni Mocha, ang nirereklamo niya mga mga media na yan, mga bayarang media na yan, bakit daw nagbablog pa si Mocha, official na siya. Kasi daw, she is supposed to be representing the office of the president. Ganyan yung packaging nila So kung ano man yung sabihin niya, ito'y para bagang makakagulo sa statement ng Pangulo. Yan ang kanilang paratang nun. Double standard. Bakit? Ngayon, mas matindi yung ginagawa nung mismong opisyal nila, yung mismong nag-o-orient sa kanila.
Si Mocha hindi naman siya nag-o-orient. Asik lang siya. Tauhan lang siya. Ito, yung mismong officer, press officer, ganito magsalita sa kanyang vlog. Nakarinig kayo sa media na pinupuna ito? Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ganito magsalita itong alin na to, ha? Sama-sama, di ba? Apat na sikat yan. Sama-sama, di ba? O, di ba? O, di ba? Oh. Sige, tuloy. Wala pa isa, mamaya, surprise, ang isa. Ayan, si Congressman na, nandiyan na nga, si Paulo Marcoleta. Ang pang-apat na sikat, nakita nyo? Oh, di ba? Ang dami. Apat na sikat, mga ka-clear. Palakpakan natin, ha? Kulang na lang to, hagibis na to. Isa pang sikat. Hagibis. Diba? Palace officer yan, ha? Palace officer yan. Ha? Ay, hindi pala palace officer. Press officer yan. Dati, asik lang si Mocha. Kumakapon na kayo, ang tindi. Diba? Kumakapon na kayo, galit na galit kayo, ba't pa nagbablog si Mocha? Eto, vlog niya mismo. Si Mocha nga, ang binablog nga lang niya, batikos kay Leni Robredo. Kaya kayo nagalit. Dahil binabatikos ni Mocha si Leni Robredo, opisyal na siya ng Malacanang. Pero again, asik lang po siya nun, ha? Mas mataas ang posisyon nito. Eto, USEC na press officer pa. Pero ganyan. Bumabatikos din sa bumabatikos sa presidente. Pero nakarinig kayo dyan sa mga bayarang media? Hindi. Bakit? Bayarang kayo. Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo bayad? Sinong niloko nyo? Bayarang kayo. Mga kababayan na nanonood dito, i-comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo na bayaran to mga media na to at hindi nila kayang punahin si Auntie Claire pero dati kaya nilang punahin si Mocha. Kita nyo, double standard eh. Bakit? Kasi nga, bayaran kayo. Kita mo, gawain ba ng matinong opisyal to? Okay. Tingnan natin. Si Kong Paulo Marcoleta, mga kababayan. Uy, mga ka-clear, pag sinabi natin hagibis, mga gwapo, mga sikat. Mga sikat. Dapat proud sila, oh. Yan naman ang gusto ko kay Atty. Marcoleta, kay Representative Marcoleta. Hindi nagugulo ang buhok. Diba? Ayos na ayos. I mean, tawag doon. Well-groomed. No? Hindi disheveled. Si Mocha never pumuna ng ganyan. Kilala ko yan si Mocha, hindi niya gagawin yan. Ang pinupuna lang niya, sinasabihan lang niya na lutang yung vice president. Which is, hindi about, hindi ito ad hominem. Ito tungkol sa pag-uunawa ni Leni Robredo noon. Ito, nilalait buhok. Ito ang tinatawag na unbecoming of a public official. Bakit hindi kayo pumupuna kayo media? Kasi nga, bayarang kayo. Ito, ipakikita ko sa inyo, ha. Ito. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. Yung pag-jumping jack niya. Pero ang laki ng problema natin, eh. Ito, pakinggan ninyo ito. Umaga na ang ikalawang pagdinig ng House Joint Committee kaugnay sa krisis sa langis. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante Live mula po dyan sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano na ang update dyan? Pinky, halos 7 na oras na nagtatagal ang pagdinig ng House of Representatives kaugnay sa kasalukuyang krisis na nararanasan dito sa ating bansa. Umiikot ang pagdinig sa pagtalakay sa mga report na iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga apektadong sektor at kung paano ito masusolusyonan. 76 resource person ang inimbitahan ng House of Representatives sa isinasagawang Joint Committee hearing ngayong araw. Kanina ay inalis na ni Pangulong Marcos ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Pero kahit na ipatupad na ngayong araw, delayed na rin ito.
Kaya ang ilang mambabatas ay galit dahil April 9 pa dapat ito sinimulang ipatupad. Sa pagdinig kasi inamin ng Department of Finance na si PBBM raw ang dahilan kaya natagalang masimulan ang pagtapya sa fuel excise. Sino nagsabi? Yung mga kritiko ba? Yung mga kritiko ba ang nagsabi na kaya na-delay ay dahil si Marcos? Sino nagsabi? We're still awaiting for the instructions from the Office of the President with regards. Oh, Yusek ng Department of Finance. Siya mismo nagsabi na delay dahil sa ang bagal kumilos ni Bongbong Marcos. To the lifting of the excise tax exemption. Na ikinagalit naman ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. 9, 10, 11, 12, 13. 5 days, Mr. Chairman. This should have already been first recommended by DBCC, the Energy Department, and the President, Chair, already suspended. He has all the powers granted by Congress. And we are saying that any delay, Mr. Chairman, will make our people suffer. First, the Kasi nga, there is no sense of urgency. Ito isipin nyo ito Niratrat nila yung emergency energy power kuno. That it took them how many days before nila ito aksyonan. Ang dahilan nila, pag-aaralan, pag-iisipan. Tapos ano ginawa? 2 days ang pasok ng Department of Energy. Doon nga sa trending kong video dyan sa Facebook ko, Banat by 3.0, trending yung video na yun Bakit? Mantakin mo, nagtitipid daw kaya 2 days lang ang pasok ng mga opisyal na dyan sa Department of Energy. Kung nagtitipid kayo, bakit ang pasok nyo 2 araw pero bayad kayo ng 5 araw? Anong katarantaduhan yan? Anong katarantaduhan yan? Binabayaran kayo ng 5 araw, tapos ang palusot nyo para makatipid, 2 araw na lang. Di sana yung bayad na lang sa inyo, 2 araw lang din. Kasi daw, work from home. Wow! Sana all! Ganito mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Maraming nakikinig dyan. Maraming lumalapit sa akin. Pag tayo naglalakwatsa, lumalabas sa dami nakikinig sa atin. Sinasabi nila, followers mo kami. Ganito gawin ninyo. 2 araw lang kayong pumasok sa trabaho ninyo. Tapos, pag pinuna kayo ng boss nyo, sabihin nyo, Sir, 2 araw lang kami pumapasok kasi nagtitipid kami. Pero yung the rest of the week, work from home kami. Binabantayan namin ang mga lugar from home. Work from home. Yung mga security guard, binabantayan namin yung aming mga establishment sa aming mga bahay. Kasi sorry pwedeng gawin ng mga public official pero kayo hindi pwede. Ano yung unfair? Mantakin mo. Magkano sinasahod nyo mga lintik na opisyal na yan? 100 plus. Kayo, magkano sinasahod nyo? 20 to 30. Kayo yung madalas pumasok? Kayo dyan sa Jollibee, tsaka dyan sa McDonald's. Yung mga nakikinig dyan, huwag kayong pumasok. 2 araw lang kayo pumasok. Pag nagalit yung boss nyo, sabihin nyo, yun yung mga public official natin, 2 araw lang pumapasok, bakit kami? Work from home kami. Pinapanood namin kung paano kayo nagluluto ng french fries. Tsaka kung paano kayo gumagawa ng spaghetti. Work from home kami. Unfair naman yun. the DBCC and the Office of the President, we are holding all of you accountable for the suffering of the Filipino people. Ayon naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, bitin ang inaprubuhan ng Pangulo dahil hindi kasama ang diesel at gasolina.
Sinabi naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, may malalim na dahilan kaya mabagal ang pagpapatupad ng batas. Definitely I can say this. Sinabi sa akin at ang iba ding mga kasamahan ko sa Ito, matindi to ha. Matindi ito. Nagbangayan sila nung Congressman Libiste, masyado mo akong pinabibili ba? Kongreso na kaya hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at ang iba pang mga economic measures ay dahil sa pagtutol ni Executive Secretary Ralph Recto. Inamin raw ito mismo sa kanya ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Quimbo. Bilang senador noong 2005, sa Executive Secretary Ralph Recto ang nagpanukala ng EVAT o Expanded Value Added Tax. Pinky, ilang minuto nga bago tayo umere ay nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan nila Representative Leandro Leviste at Representative Miro Quimbo. Hinamon kasi ni Leviste si Quimbo na aminin sa publiko na siya nga nagsabing si ES Recto ang dahilan kaya nagiging mabagal ang pagpapatupad ng batas patungkol sa excise at value-added tax. Yan. Tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, Ah. pwede na ba natin pagbotohan ang suspension Ah. ng VAT sa langis? Ah. Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ah. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Tingnan mo to mga tarantadong mga congressman na to, nagtatawanan pa. Seryosong bagay ito eh. Pinipigilan yung pagbaba ng VAT, pagtanggal ng VAT, at sinasabi ni Libiste, sabi mo, si Rectong may dahilan. Tapos ang sagot ng yung kanilang parang head ng committee na yun sinabi ko ba yun? Nagtatawanan kayo? Pinagtatawanan ninyo? Ang napakaseryosong bagay? Napakaseryosong bagay na kumikitil sa buhay ng bawat Pilipino? Sa bagay, mga bilyonaryo kasi kayo mga congressman eh. Sa bagay, kaya nyo mabuhay kahit walang trabaho at kahit sobrang mahal ng krudo. Bakit? May maleta kasi kayo eh. Lunes ngayon, ano? Kung hindi nyo po bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Anong kinaugnay na Lunes sa pagsisinungaling? Araw-araw bawal magsinungaling, gunggong! Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but Alam mo eto. Sabi ko sa inyo, pag nagsisinungaling ang tao, dinadaan sa tao eh. levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi recto si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? Booking ka ngayon, Booking! Ito si Libiste, maaari ito talagang maging Pangulo in the future. Alam mo, Libiste, tuloy-tuloy mo lang yan. Susuportahan kita pag ganyan ka. No, but in all Ay seriousness... ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa... Hindi, alam mo kung bakit? Itong si Libiste, parang ito yung gentleman na Kiko Barsaga. Hindi ko sinasabing si Kiko Barsaga hindi gentleman Kaya lang kasi si Kiko Barsaga medyo parang dahil sa pagiging Gen Z niya, ewan ko kung Gen Z ba siya, parang hindi siya siniseryoso. At saka yung pagiging meow, medyo ang tingin tuloy sa kanya, may saltik, di ba? Which is, importante kasi yun Yung perception din Importante. I'm not against Kiko Barsaga
Maganda ang kanyang ginagawa, yung tapang niya. Pero yung packaging kasi, hindi maganda. Hindi tuloy siya tinitake seriously ng mga tao. Style niya yun eh. Wala tayong magagawa, ganun siya. Pero, etong si Lebiste, ito yung same ng tapang ni Barsaga, pero mas refined. At the same time, may napatunayan din to pagdating sa sa negosyo. Ito hindi nagsasalita out of nowhere. Bilyonaryo ito. 'Di ba? Ganon ito katindi. Kaya dito, ang hirap banggain. 'Di ba? Dito, lakas ng loob niya eh. Alam mo, ang hirap ng ginagawa niya. Ha? Pwede siyang anuhin dyan, gipitin ng todo-todo. Pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na ba ang lang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni So, doon pa lang, nilaglag niya na. So, lahat ng cabinet, karamihan daw ng cabinet, tutol sa pagbaba ng VAT. Eh, mas lalo kayo sumabit dyan. So, taong bayan, makinig kayo. Kaya na mismo sinasabi nila, ang buong gobyerno ni Marcos tutol ibaba ang VAT. Tutol ang buong gobyerno ibaba ang VAT. Sa madaling salita, lahat sila pinahihirapan tayo. Di ba? Ganyang katindi. Ay nako mga kababayan. At ito bibigyan ko lang kayo ng isang matinding halimbawa dito. Bibigyan ko lang kayo ng isang matinding halimbawa. Kasi meron ako nabasa. Actually, ito po ay marami nang nagsabi sa akin ito. Hindi ko pinapansin kasi parang iniisip ko nga baka naman hindi totoo. Diba? Baka naman na ito'y gawa-gawa lang. May mga nag-email sa akin tungkol dito. Sabi ko, sige nga, tingnan nga natin. Nung tinitingnan ko, nung binasa ko, ang dami niyang accomplishment. In fairness, ito tayo naman, patas naman tayo eh. Marami siyang accomplishment. As a matter of fact, ano nga daw yung collection sa custom, sa Cebu ito marami daw siyang collection. Sabihin, tagumpay daw siya. Naabot daw niya yung kanyang kota sa pangongolekta dyan sa Cebu. Kasi ito yung district collector na nagngangalang Alexandra Y. Lumontad. Marami nagsasabing negosyante sa akin dyan sa Cebu na medyo daw ito. Punahin ko daw. Sabi ko, bakit? Kasi yung collection daw, maalumalya. Sabi ko, ayoko maniwala sa ganyan. Kasi alam mo naman yung mga sumbong-sumbong na ganyan, minsan, delicates, di ba? Mahirap. Pero ito matindi. Tandaan niyo, may connection ito sa pera ng taong bayan. Bayan, mga Ay, sorry. May saltik yun ito. May lumabas na balita. Ito yung nilabas ni Simon Tulfo. Ano sabi niya dito? Sabi ko nga, nagulat talaga ako dito kasi naririnig ko na ito May nag-i-email na sa akin tungkol dito Sabi dito, ganit daw ang custom district collector sa Cebu Port na si Alexandra Y. Lumontad. Nagrereklamo ang kanya mga tauhan dahil gusto niya sa kanya lang napupunta ang lahat ng lagay at wala sila ayon sa akin Tweety Bird. Which is, sandali, nagrereklamo sila kasi hindi sila nalalagyan? Hindi nabibigyan ng lagay? Oo, at least honest.
At least honest yung nagsumbong kay Tulfo. Oh. Paano naman kami na nagtatrabaho din? So, ibig sabihin nito, ganid. Parang, sabi ko nga, ano to? Parang ala Zaldico. Tsaka ala Romualdez. Kinuha na lahat. Ganun ba? Ganun ba ang ibig sabihin nito? Paano naman kami nagtatrabaho din? Sabi ng mga custom employees ng Cebu sa Kurap, gaya ni Lumuntad. Binabasa ko lang ito ha. Ito isa ni Ramon Tulfo. May kasabihan na, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. So mga magnanakaw, alam mo naman pag ang ganid, galit din yan sa kapwa niya ganid Kasi parang sa kanila, hindi patas. Dapat pare-pareho tayo nakikinabang. 3 lang na brokers ang pinaoprubahan na makipag-transact sa Port of Cebu Customs Office para dumiretso kay Lumantad ang tara o lagay. Naku po. Kung magpapatuloy ang ganoong lakaran, hihina ang koleksyon o customs revenue ng Port of Cebu. Ilang beses na nareklamo ang ibang custom broker sa bagong patakaran pero di raw pinapansin ni Lumuntad. Ibig sabihin, marami na daw nagrereklamo. Hindi daw pinapansin. Palagi niyang sinasabi o nini-name drop na malakas siya kay Finance Secretary Frederick Go. Ito ba yung Finance Secretary na hindi uma-attend sa hearing? Si Lumuntad kasi kay kamag-anak ng basketballistang si James Yap. Naku po, na matalik na kaibigan naman ni Secretary Go. So yung kamag-anak ni Lumuntad na si James Yap ay kaibigan ni Frederick Go. Naku po. Alam kaya ito ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Oy! Ginigising natin, baka tutulog-tulog itong commissioner natin na si Ariel Nepomuceno. Sir, mukhang merong ganid daw sa baba ng ninyo. Sabi ni Ramon Tulfo, ako hindi ko sinasabi, wala po akong alam dyan Hindi ko sinasabing ganid dyan. Ito'y report na nakakarating din sa akin, pero ang talagang naglabas dito ay si Ramon Tulfo. Ngayon, wag naman natin husgahan kagad. Kayo naman wag tayong judgmental. Hindi kasi ito personal knowledge ito May mga kilala tayo dyan, mga negosyante dyan. Nagsusumbong sa atin at sinasabing, tulungan mo naman kami dito. Medyo ganid yung aming dito. Sinasabi, ayoko maniwala. Kasi nga, malay mo, baka lang pero dahil nga sa dumabas na kay Ramon Tulfo, ako ito lang. To be fair with Alexandra Y. Lumuntad, Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, baka gusto mong imbestigahan etong mga nangyayari na to. Unless you are part of this. Unless kasangkot ka dito. Kasi kung hindi ka kasangkot, iimbestigahan mo ito. Para malaman natin ang katotohanan. Kasi ang balita talaga, matindi daw ang koleksyon yan. Kahit itingnan ninyo, i-google ninyo. Malaki daw ang koleksyon na nakuha. At sabi nga, 100 days milestone sa pamumuno niya dahil sa taas ng koleksyon. Ang tanong, saan napupunta yung koleksyon? Yeah? Hindi porket mataas ang koleksyon, diretso sa gobyerno. Example nga ng February daw 2026, ang revenue daw na inabot ay 3.5 billion. Lumagpas sa target ng gobyerno. Yun daw di umano ang koleksyon na natatanggap dyan. Ngayon, wala tayo sinasabi na kinurap nito ni Alexandra Y. Lumuntad pero may akusasyon sa kanya. At nilabas ni Ramon Tulfo. Ngayon, para mas maganda, malinis ang pangalan ni Alexandra Lumuntad, tanungin natin yung Custom Commissioner na si Ariel Nepomuceno, inimbestigahan nyo na ho ba ito? Baka naman hindi kayo kumikilos. O baka naman kasama kayo.
diyan sa nagaganap diyan. Kasi balita ko, nini-name drop daw palagi. Ayan oh, sinabi dito oh. Sabi ni Ramon Tulfo, palagi daw niyang nini-name drop ang pangalan ni Secretary Frederick Go. Secretary Frederick Go, ginagamit daw ang pangalan mo, di umano, allegedly. Nito, ni Alexandra Y. Lumuntad, kaya ang lakas daw niya dyan. How true is this? Can you make an investigation? This is a legit news. O paratang, ito'y matinding akusasyon ni Ramon Tulfo. Therefore, you have to conduct an investigation to know the truth. Kasi kung ganito pala kalaki ang koleksyon na natatanggap ng gobyerno, ito ba ang dahilan kung bakit ayaw ninyong ibaba ang VAT? Dahil kung sino man ang kumikita sa mga koleksyon ay mababawasan ito? O baka naman may entregang napupunta sa Malacanang. Kaya ayaw ninyo ibaba ang VAT. Di ba? Hindi kaya? Mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo ha. Dahil sabi ko nga sa inyo, habang ang ating Pangulo ay nagja-jogging, marami ang umaabuso. Kasi nga, again, nawawala ang konsentrasyon sa issue ng korupsyon dahil sa mga optics na ginagawa ninyo o di kaya naman ay nawawala sa issue, sa totoong isyung kinahaharap ng bawat Pilipino, ang kahirapan. Again, nananawagan tayo kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Imbestigahan mo ito si Alexandra Y. Lumuntad. Hindi mo ito iimbestigahan kung kasangkot ka. Pero kung hindi ka kasangkot, iimbestigahan mo ito. At ikaw naman, Finance Secretary Frederick Go, alam mo ba ito? Baka naman pinalulusutan ka. Kasi balita nga daw, sabi ni Ramon Tulfo, ginagamit palagi ang iyong pangalan. Aba, tingnan natin kung gagalaw ang gobyerno dito. Baka naman may babawasan. Hindi natin alam. Kaya Banateros, malinaw na malinaw. Hindi sapat ang pawis o yung pagpapapawis, yung pagtakbo-takbo, pag-jumping jack, kung walang konkretong solusyon. Ang solusyon na gusto natin, ibaba ang VAT o di kaya tanggalin. Kahit nga man lang gawing 5% lang eh. Di ba? Hindi natin kailangan ng leader na marunong lang tumakbo, tumalon. Ang kailangan natin, leader na marunong umaksyon, lalo na sa gitna ng krisis na ramdam ng bawat Pilipino. Kung kayo rin ay napaisip, kung kayo rin ay napapailing sa mga nangyayari, huwag kayo manahimik dahil ang katahimikan, kakampihan ng problema. Naku po. I-comment ninyo sa baba. Yan. Sulatin nyo. Inyong opinion. Sapat na ba ang pagtalon?